Para iwas disgrasya, babagalan na ang takbo ng mga MRT. Pero dahil dito mas tatagal ang biyahe, kaya asahan na raw na mas hahaba rin ang pila sa mga estasyon. May news to go si Steve Daylisan. Steve. Kara, alam mo, dahil holiday ngayon, itong kinaroroonan natin na North Avenue Station ng MRT, kadalasan puno ito ng mga tao. Pero sa ngayon, halos bibihira lamang yung mga pasahero na umaakyat ngayon dito sa istasyon ng MRT. Pero itong nararanasan na kakaunting mga tao sa ngayon ay dahil lamang sa holiday on a regular day, talagang mahaba yung pila. Kahit nga sobrang pahirap na para dun sa ibang mga pasahero, yung kanilang dinaranas ay tinitiis pa rin nila dahil tuloy-tuloy naman yung kanilang biyahe dito sa MRT, lalo na kapag nakasakay na sila ng tren. Yun nga lang, Kara, kinakailangan na rin paghandaan nito mga pasahero ng MRT yung mas mahabang travel time, lalo pat mula dun sa 55 kilometers per hour ay babagalan na hanggang 40 kilometers per hour yung takbo ng tren. Gawa ng, ang sabi ng pamunuan ng DOTC ay para ito bigyang daan yung kaligtasan naman ng mga pasahero dahil nga mas mabagal, ang anticipation nila ay mas less din yung mga mararanasang aberya. Pero yung travel time na usually inaabot ng hanggang 35 minutes to 40 minutes ay sa ngayon hanggang 7 minutes daw yung madadagdag dun sa biyahe ng mga pasahero na kinakailangan din nilang paghandaan. Tanungin natin, Kara, yung ilan dun sa mga pasahero kung anong maging epekto sa kanila nung mas mabagal na usad ng tren. Ma'am, magtatanong lamang po. Sir, eto, tanungin natin. Ma'am, tanong lang po, kasi mas babagal daw yung usad ng tren. Anong maging epekto sa inyo nito? Hindi po, sa Trinoma lang po. Ay, okay. Okay, so mukhang sa iba ang pupuntahan niya. Tanungin natin yung iba pang sasakay, Kara. Sir, mas babagal daw po yung takbo ng tren, magiging 40 kilometers per hour. Ano po maging epekto nito sa inyo? Nalilate po. So, Nalilate po pag babagal. so paano nyo paghahandaan? Mas magang umalis. Oo. Ganon. Okay, so parang yung pila, ina-anticipate nyo na rin na mas hahaba. Opo, ganun nga po. Pagka tanghali ka na umaalis, mas mahaba ang pila na naaabutan mo. Okay. So, Mas mahirap, mas masikip. tiis-tiis na lang, sir. Ganun po. Ganun po. O karamihan doon sa mga nakausap na natin kanina, Kara, talaga namang wala na raw talaga silang choice. Lalo pat ito nga lang daw yung mas mabilis na daan, lalo na kung sila ay patungo ng hanggang Pasay at dadaan sila ng EDSA. Ang sabi sa atin ng pamunuan ng MRTA, si Honoracio Chaneco, ang MRTA Administrator o OIC sa ngayon, ay mas madalang din naman yung mga bumabiyaheng tren ngayon. Nasa 12 lamang dahil holiday. Pero on a regular day, nasa 20. Yung isa pang nasira, kung yung matatandaan, na doon sa bahagi ng Pasay Taft. At yung iba, pag gayong holiday ay sinasailalim yung iba sa mga train sa maintenance. Kumbaga, ito yung pagkakataon nila para nang sa gayon ay mas maayos o mas sa ilalim sa maintenance yung iba pa sa mga train. Ngayon, isa pa sa mga problema kinakaharap sa ngayon ng LRT naman ay yung ilan dun sa mga drivers nila ay pinipirata daw ng mga, halimbawa, sa bansang Singapore, lalo pat times 3 yung sinesweldo ng marami dun sa mga pinirata ng mga train drivers. So ang ginagawa ngayon ng pamunuan ng LRT naman ay patuloy yung training dun sa kanilang pool of train operators para nang sa gayon ay maiwasan yung pagkakaubusan. Yan naman ang siniguro kanina sa atin ni Ginoong Chaneco na sinabi niya na sa ngayon ay wala pa naman daw pagkukulang pagdating sa mga train operators, Kara. Okay, Steve, ang katanungan ko ito, bakit nila babagalan yung takbo ng MRT gayong base sa findings mismo ng DOTC? Ang dahilan naman kung bakit nag-overshoot yung tren ay hindi naman dahil sa speed ng tren, pero hindi kasi na-latch ng tama or naikabit ng tama yung dugtungan ng dalawang tren. Kara, kasi yung 40 kilometers per hour, ang sinasabi sa atin kanina ni Ginoong Chaneco ay kahit papaano, hindi raw mas-stress ng husto yung tren. Inaantabayanan kasi natin yung upgrade sa susunod na taon pa. So at least kahit papaano, magbibigay daan daw ito na mas less stressful. Hindi lamang yung mismong tren, yung tracks na dinadaanan ng tren at maging signaling system na inaasahan makukumpleto yung upgrade sa susunod na taon pa. So at least kahit papaano, baka raw mabawas-bawasan yung aberya kakaharapin ng mga pasahero kapag isinakatuparan ito, Kara. At Steve, itong pagpapabagal sa MRT, gagawin din ba ito sa LRT?
Hindi naman, Kara, dun sa LRT ay ganun pa rin naman daw yung magiging takbo ng mga tren. Ang pinaka tinututukan sa ngayon ng DOTC ay itong portion ng MRT, Kara. At magtatagal ito, yung ganitong sitwasyon, Kara, hanggang sa susunod pa na taon. Alright, maraming salamat sa iyo, Steve Dailisan.